Praise God. Good morning, everybody. Shake the hands of someone today and say, you look beautiful today. Wow, praise God. Praise God. All right, praise God. Gusto po nating i-welcome ang ating mga visitors, ang ating mga guests, ang ating mga friends. Palakpakan muna natin ang ating pong mga friends and visitors today. Maraming salamat. Alam ko po, hindi po namin kayo mame-mention one by one. Pero higit po sa lahat, nagpapasalamat po kami na kayo ay dumating ngayon. Hindi po ito isang aksidente, hindi po ito isang insidente. Ito po ay plano ng Diyos sa inyong buhay. Amen? And also, we would like to give thanks to the Lord and honor God sa lahat ng graduate at nag-move up this year. Wow! Nakakatuwa naman si Lord, no? Hindi ko po alam kung sino yung mga graduate at nag-move up. Can you please move up? Sabi ko mo, from junior high to senior high, graduate na po kayo. Yung iba, graduate na yata sa katandaan, ano? So, nag-matured na. Okay, sige. Pwede bang lahat ng graduate? Pwede ba kayong tumayo muna? Yung lahat ng graduate at nag-move up? Can I see you? Can I see you? Can I see you? Yung mga graduate. Palakpakan naman natin sila, no? Praise the Lord. Thank you guys. Salamat po. Una-una, nagpapasalamat ako kay Lord kasi ako po ay hindi ko na po talaga, yung iba, nagugulat na lang po ako kasi nagpo-post sila sa Facebook, sa Rain M, at the same time sa ating po mga Facebook pages, sa timeline. Natutuwa po kami dahil may mga tao po na gumagraduate. Sabi ko, wow, taga-church pala to. Tapos with honors. Meron po tayo ritong graduate ay 16 po na medalya ang kanyang nakuha. No? Ako po yun. Ako yun. Yeah. Imagine nyo po, 16 na medalya po ang kanya kuha. Iniisip ko nga po, sana hindi na pinaalis nung teacher doon sa stage, no? Sinabit na lang ng sunod-sunod. Bakit po? Kasi kabababalan nung isa, tatawagin siya ulit. Kakababalan siya, tatawagin ulit. Nakakaparep. Pero tutuwa po ako, alam nyo kung bakit. Kasi pag anak ng Diyos, nag-excel. Ayan, no? Amen. Alright. Pakisabi nga sa katabi mo, anak ka naman ni Lord, kaya magaling ka. Ayan. Wow, praise God. Magaling po tayo. Bago ko magturo muna, Carol, i-ano muna natin, no? I would like to announce na paglabas nyo po dyan o nung pumasok po kayo sa ating hall, sa ating lounge, today po, ngayong araw po na to ay ino-open po namin ang volunteer season ulit. So ano po itong volunteer season? We would like everyone that would like to serve the Lord through this church to volunteer. Now, saan po tayo pwede mag-volunteer? Pwede po kayo mag-volunteer na cameraman, mag-volunteer po tayong ushers, mag-volunteer po tayong singers, dancers, ano pa ba? Tech team, pwede po kayo mag-volunteer. Nandiyo doon po sa labas ang mga ilang mga items na pwede po nyong checkan para po kayo mag-volunteer. Now, let me just clarify myself. Isang beses lang po, o isa lang po ang pwede nyo pong checkan. Yung po yata ay 15, huwag nyo pong kuhaning lahat. Hindi po nyo kakayanin, hindi po kayo Diyos. Na para mag-volunteer po kayong lahat. Now, kung kayo po ay marunong dito, may alam po kayo, mga gusto nyo po mag-volunteer po kayo bilang kapalit ko as senior pastor, pwede din. No? Hindi, joke lang po yan, joke lang. Ano lang po ang point natin? Pwede po tayo mag-volunteer. The reason for this volunteerism is because we want everyone to experience what God can do through you. Kasi ako naniniwala, hindi ka nabuhay at hindi ka nandirito na para maupo at makinig lang at mabless. Narito po tayo mga kapatid to serve the Lord. Amen? I know we've been serving the Lord in many ways. Kung kayo po estudyante, you're serving God. If you are in the business, you are serving God. If you are in the offices, you are serving God. But there is another avenue or another way to serve the Lord, and that is to serve the Lord through the church. That's why kung kayo po ay nandito, you would like to serve God, we would like to welcome you. Mula po ngayon hanggang sa isang linggo ay ang ating pong enlistment. Everybody say enlistment. So magpalista po kayo, then we will contact you and we will going to have some orientations para po dito. Amen po ba? Amen? So we're doing this about twice a year. So magvo-volunteer po kayo for the next 3 months. 3 months po yun, no? In 3 months time, hihinto po ulit yun, and probably the last quarter of the year, we're going to have another volunteer season. Amen po ba mga kapatid? Pakisabi nga sa 3 hanggang 7 taong katabi mo, maglingkod tayo ng sabay sa Panginoon. Ayan. Thank you guys. Ayan, thank you. And tayo po ay nasa series ng ating pong pinag-uusapan, and we are on our series today.
I know some of you probably nagkaroon po tayo ng change ng ating Facebook cover photo. At tayo po ay nasa series ng two sides of the coin. Everybody say, two sides of the coin. Now, bakit po ba, what on earth, bakit po ba natin ito naging topic, ang two sides of the coin? There is a reason. Because you will never know the real truth until you will know both sides. Ulitin ko lang po yun ha. Sample lang ko po kayo, no? Hindi po natin maintindihan at maunawaan ng tunay na katotohanan kung hindi po natin makikita ang pareho na sides. Kaya nga po ang chismis ay nagiging rampant sa buong mundo, ang fake news ay nagiging rampant sa buong mundo o nagiging mas madami. Ang dahilan po because most people are believing only one side. Are you listening to me? Sample lang ko po kayo ng ating pagkakasala, no? Sino po rito ang naka-receive na dati ng post na meron daw pong isang tao na may HIV/AIDS ang kanyang dugo, inihalo daw po sa isang brand ng chocolate. Natatandaan niyo po ba yon? Ala kong kausap dito. Meron kayo na-receive nun. Sa ating pong eagerness na akala natin ay totoo, shinare mo tuloy ngayon to find out hindi po ito totoo. Are you listening to me? Nakukuha niyo po? Ano pong dahilan? Kasi we are so eager in knowing only one side. Ang problema po, ang katotohanan po, wala lang po sa iisang side. Ang katotohanan po ay dapat pareho ng side. No? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, pag may narinig ka tungkol sa akin, lakas mo, pag may narinig ka tungkol sa akin, o may nagkwento tungkol sa akin, hindi totoo yan. Ano pong dahilan? Kasi it's only one side. Nakuha niyo po? Kasample lang ko po kayo, no? Kayo po ba may coin? I'm holding here a coin, no? Ito ay 10 pesos coin, 10 peso coin. Ngayon po, nalilito po ako eh. Kapareho po ba tayong nalilito? No? Kasi po minsan yung pong 5 piso tsaka 10 piso, magkamukha eh. Pati ngayon 2 piso eh. Sabi nung iba, nung pong in-interview po yung isang may authority, bakit daw po ganito at magkakamukha? Sabi niya, magkakaiba daw yan. Saan? Yun daw pong gilit sa dito, magkakaiba daw yun. Ang tanong ko, kakapain ko pa ba yan para makita ko? Di ba, tinitingnan ko nga yung numero eh. Tatanungin ko po kayo, sino po nito ang nakakatanda kung sino po ang nakalagay sa 10 pesos? Wala, di ba? Eh kung Emilio Hindi, Apolinario to eh. Apolinario Mabini. Imagine nyo nga po, hindi nyo nga natandaan yung taong nasa harapan, lalo pa kung ilang gilit ang meron. Nandiyan po kayo, iniisip ko kailangan gilitan yung mga gumawa nito eh. Now, ano pong point natin? Pero bakit po ba ang coin ay may isang side at may another side? Now, on the reason po, may mga dahilan po yan because it identifies and it conveys a message. Mamaya po, I'm going to discuss that. Kayo po ba'y nandyan pa? Kayo po ba'y nandyan pa? Okay, sample lang ko po kayo. Pag ang pininiwalaan nyo pong side lang, si Jesus ay tao lang, you're wrong. Because that's only one side. May mga grupo ng reliyon, yun lang ang paniniwala. Si Kristo, tao lang. That's wrong. Pag ang paniniwalaan nyo naman na si Kristo ay Diyos lang, you're still wrong. Kasi po, sa Bible po, mga kapatid, two sides. Si Kristo po ay Diyos, at the same time po ay tao. 100% na Diyos, 100% ng tao. Ang tawag po doon, truth. Are you listening to me? Kaya po si Jesus, may kapangyarihan, siya po ay nabuhay na mag-uli, pero siya rin po ay napagod, siya rin po ay kumain, siya rin po ay natulog, siya rin po ay tumawa, siya rin po ay umiyak bilang tao. Pero siya po ay Diyos at the same time. Are you listening to me? Nakukuha niyo po, it's called the truth. Sample lang ko po kayo. Unang side, may problema ka. Punong-puno ka ng problema. Pero ang pangalawang side, laging may sagot ang Diyos. Nandiyan niyo po? Kapag ang tinignan mo lang isang side, ang dami kong problema, walang pag-asa. Mga kapatid, magpapakamatay ka. Pero pag tingnan mo uli yung kabilang side, ang Diyos may sagot, ang Diyos merong ginagawa, ang Diyos laging palalayain ka, ang Diyos laging aayusin ang buhay mo. It's called the truth. Sample lang ko po kayo. Trials, one side. Mas may balance by the other side. Tanong yung sa'yo kung ano? It's called joy. Ulitin ko lang po Trials is on the other side. Mas may balance in another side called joy. Di baling may trials basta masaya. Yun ang matindi. Sinusubok pero nakangiti. May problema pero kaya magtaas ng kamay at sabing hallelujah. Kapag marunong ka na nito, you are now having the two sides of the coin and you are now the truth in the truth. And the Bible says, if you know the truth and that this truth will set you free. Kaya kung alam mo ang both sides, sample ako po kayo ng isang side,
ministry. Everybody say ministry. Pero ministry must be balanced with another side. It's called intimacy. Ano po yun? Oo nga, nagmi-ministry ka, busy-busy ka sa church. Pero mga kapatid, ikaw naman, ano nangyari sa'yo? Hindi ka naman malapit kay Lord. Ang pagbasa ng Bible, wala na. Umating ka lang ng church. Nagmi-ministry ka, cameraman ka, tumatakbo ka, prod ka, worship team ka. Pero ang personal mong relasyon kay Lord, malayo, hindi ka pa rin balanse. It should be balanced. Ministry should be balanced with intimacy. Oh, sample ako po kayo ng two sides. Everybody say two sides. One more time. Sample ako po ng two sides. Pag mabait ka sa church, dapat mabait ka rin sa bahay. Wala akong kausap dito. To all our Facebook viewers, para sa iyan. Nakuha niyo po? Are you listening to me? Ito kung sa church, madali kang mautusan ng cell leader mo tsaka ng pastor, dapat sa bahay, madali ka rin utusan ng nanay mo o tatay mo. Ay, wala akong kausap dito. Galit na naman sila sa akin pag nagturo ako. Di po ba? Sample. Sa church, mga kapatid, sa church, di ba, mabait ka. Ito pa. Huwag na sa church. Puro na lang tayo church Ito na lang. One side. Kung kaya mong ilibre at pakainin ng kaibigan mo, pangalawang side, dapat kaya mong ilibre at pakainin lalo ang kapatid mo. Wala akong kausap dito. Natindihan niyo po? Kasi kung kaya mo lang yung isa, bigyan ko po kayo ng two sides. One side, tithes and offering. Tithes. Yung pong tithes, protection mo. Wala pang nangyayari sa'yo pag nag-tithes ka. Kailan ka palang lalago? Pangalawang side, offering. Because ang offering is your seed. Ngayon, kung walang protection yung seed, pupuntahan ng kaawa yun. Nandiyan po ako yung makibubuti, mga kapatid. Kaya the Bible is always speaking of two sides. That's why Jesus Christ, I am the way and also the truth and also the life. I am God and I'm also man. Because that's the side, both sides. So today, for the next 4 weeks, we're going to study on two sides of the coin. Let me just give my first introduction on the two sides of the coin. Meron pong isang lalaki na siya po yung naglilinis ng sasakyan. At siya po ay naglilinis po siya ng eroplano. At usually ang nililinis po niya ay private airplane. No? One time po, habang nililinis niya po yung labas ng eroplano, binigyan po siya ng pagkakataong linisin yung loob ng eroplano ng private airplane. Pagpasok niya po doon, meron pong isang lugar po doon na ang tawag ay cockpit. Yung kung cockpit, hindi po yun ay sabungan. No? Huwag niyo po, hindi po sabungan yung cockpit. Yung pong cockpit sa eroplano, ito po yung control seat kung saan nakikita po kayo na maraming push button. Ito pong naglilinis ng eroplano na ito, meron talaga siyang desire at ang ambisyon niya maging piloto. Pagkita po niya doon sa may upuan ng piloto na nililinis niya, nakakita po siya ng isang libro. Ano po ang nakita niya? Nakita po niyang libro ay ito, nakalagay niya, How to Fly or Flying an Airplane for Beginners Volume 1. Yan, galing no? Nakalagay, Flying an Airplane for Beginners Volume 1. So nagkaroon po siya ng interest at binuksan po niya. At nakalagay po doon sa unang page ng pagtuturo ng instruction. Ang sabi po doon, if you want to start the engine, push the red button. Pinush po niya. Boom! Aba, pwede. Tinuloy po niyang pagbasa. Pagbasa po niya nakalagay uli, if you want to get the airplane moving, push the blue button. Pinush niya ngayon, biglang umandar ngayon yung aeroplano. Sumakay siya ngayon doon sa seat. Hawak-hawak po niya yung manibela. Ayos to. Binasa niyo ulit. Pangatlong page nakalagay. If you want to make the airplane fly, push the green button. Pinush niya. Tuwan-tuwa po siya kasi ito yung ambisyon niya. Woo! For the next 30 minutes, siya po yung lumilipad. Yeah! Woo! Yeah! Problema ngayon niya, pang landing. Gusto niya na mag-landing. Hinana po niya ngayon dun sa manual. Pagdating po sa last page, nakalagay, if you want to land this airplane, please buy the volume 2 of this book. Do you understand what I'm saying? Anong point natin? Huwag kang sasakay, huwag kang gagawa, huwag kang maniniwala na hindi buo ang kwento. By the way, sa katapusan ko po ikikwento ko ano nangyari sa kanya. Natindihan niyo po bigla sabihin, ano po ang point natin, di po ba? Sasample lang ko po kayo, di ba?
Naglabasan sa mga kwento, meron daw white van na nangunguha. May mga ganyan, di ba? Meron daw nangunguha, white van. Mga nakikidnap daw ate, di ba? Nangunguha. Nagkadami-damihan naman, gumawa ng kanunong kalokohan. Totoo nga bang may nangunguhang white van? Bakit naman kung okay mangunguha, white van pa, kitang-kita? Di ba dapat black van? Di ba? Ngayon, ang dami-dami nangunguha na. Naglabasan na yung mga memes. May nangunguha ng mga pasaway. Di ba? May mga nangunguha ng pasaway. No? Mga nangunguha ng hindi nagsisimba. Di ba? Nakukuha niyo po, may nangunguha ng mga late. Ala kong kausap dito. Okay? Nandiyan po ba kayong lahat? Hello? At ang pinakamatinding nangunguha, ito ay nangunguha. Okay? So, nangunguha ng patay. May naglabasan pa, may nangunguha daw ng chicks. Yan daw, mga nangunguha ng chicks. Ito naman, mga nangunguha ng barko. Mga pirata yan, di ba? At ito ang pinakamatindi talaga, nangunguha ng ay, wala akong kausap dito. Ito nangunguha to no? Nangunguha to ng pero ang pinakamatindi talaga, no? Gusto ko sana mag-post. Itong pinakamatinding nangunguha. Tanong niyo sa akin kung ano? Tanong niyo sa akin kung sino? Ito kasi nangunguha ng problema para ayusin Ito nangunguha ng kasalanan para patawarin Ito nangunguha ng masamang buhay para ayusin ang buhay at linisin. Yan ay si Jesus, ang ultimate na nangunguha. Wala akong kausap dito. Ang tanong, bago ka ba niya kuhanin, handa ka na ba? Pakitanong nga ang katabi mo, handa ka na ba? Now, let's talk about this. What am I trying to tell you? Let's talk about this, no? Gusto ko lang pong maintindihan po ninyo, Minsan po kasi imbalance ang tao. Pag sabi nga po, balance. Sinasabi ko po sa inyo to because in our series, Two Sides of the Coin, we must be balanced. Sasampulan ko po kayo ng ating mga ugaling imbalance. Ito kalimitan sinasabi natin, I'm sick, hindi ako makakasimba. Di ba? Nandiyan pa ba kayo? Sumakit lang ang ingron, I'm sick, hindi ako makakasimba. Hindi po balanse yun. Dapat ito po ang sagot mo. Tanong niyo sa akin ko ano? I'm sick, magsisimba ako para mabilis akong gumaling. Yun ang balance. Ay, ala kong kausap, parang hindi excited yung iba. Di ba? Kasi tayo po usually, hindi maganda pakiramdam ko. Hindi ako ate. Ganun na kaagad, imbalance. It's not the two sides of the coin. Isa pa, bigyan ko pa po kayo ng halimbawa ng isa sa ating imbalance sa ugali. Simba ka ng simba, pangit naman ang ugali mo. Nakadinig na ho ba kayo ng ganun? Bible ka pa. Pangit naman ang ugali mo. Naganyan na po ba kayo? Ako lang. O sige, ako na lang. Naganyan na po ba kayo? Oo naman, di ba? Imbalance yun. Anong sinasagot mo? Oo nga, ang pangit nga ng ugali ko. Huwag na nga magsimba. Mali. Mali yun One side of the coin ng paniniwalaan mo. Dapat, pag may nagsabi sa'yo ng ganyang simba ka ng simba, pangit naman ang ugali mo, ito dapat ang sagot mo, the other side of the coin. Kaya nga ako nagsisimba dahil para mabago ang pangit na ugali ko. Yun ang dahilan. Wala akong kausap dito. Yun ang two sides of the coin. Now, until we know two sides, we will just be living and believing a lie. Are you listening to me? Sample ako po kayo ng two sides. God is love. That's only one side. But also, God is just. Pag sinabing just, ang Diyos ay makatarungan. Ano ibig sabihin? Mahal ng Diyos ang kasalanan natin, ang tayo. Ayaw ng Diyos ng kasalanan natin. Tama? At ano man ang ginagawa nating kasalanan, may kabayaran yon, maliit man o malaki. Bakit may kabayaran? Kala ka ba, mahal ako ng Diyos, bakit may kabayaran ng kasalanan ko? Kasi nga, siya ay Diyos na makatarungan din. Sapagat ang kanyang pagiging makatarungan ay bahagi ng kanyang pag-ibig. Sasampulan ko po kayo ng mas malinaw. Napalo nyo na po bang anak nyo? Tanong, sino rito ang bata ang napalo na kayo ng parents mo? Ayan, taasan ng kamay, no? Ang dami talaga, no? Okay, nakita niyo po? Tanong ko sa inyo. Di ba yung bata pag pinalo ng magulang, anong sinasabi ng mga bata? Di mo na ako love. Di ba? Yung mga bata, di mo na ako love. Di mo na ako love. Di tayo bate. Yung mga ganyang bata. Kaya tatanungin kita, ikaw na magulang nung pinalo mo yun, based mo doon sa pagmamahal mo. Bakit? Kasi alam mo, pag hindi mo siya pinalo, hindi siya titino. At kapag hindi siya tumino, mapapasaway siya at mapapariwara siya. Tama? Pero tinan mo to, nagdisiplina ka, pero yung pagdisiplina mo, bahagi ng yung pagmamahal sa anak mo. Si God din ganun, mahal ka niya. Sabihin, tinan mo yung katabi mo, mahal na mahal ng Diyos yan. Diba? Pero ang Diyos din ay Diyos na makatarungan. Kung ano man ang ginawa natin, magre-reap tayo ng consequences, pero that consequences is part of His great love.
Oh, did you remember the story one time si Jesus Christ in our series last month, di ba? Yung babaeng nahuli caught in the act in adultery. Anong sabi ng mga Pharisees? Jesus, sabi ni Law ng Moses, pag nahuli daw ng pangangalo niya, batuhin. Anong sagot ni Jesus Christ? Nagsulat po siya sa floor, nagsasand, at anong ginawa niya? Siya na walang kasalanan, maunang bumato. Naglayasan ng lahat kasi ang lahat may kasalanan. Pero yung tao na walang kasalanan na si Jesus Christ, etong sinabi niya, if you notice, ang sabi niya, meron pa bang nagja-judge sa'yo? At ang sabi ng babae, wala na po, umalis ng lahat. Ano sagot ni Jesus? Ako din, hindi kita ginajudge. Oh, one side of the coin yun. Pero pag binasa nyo lang yung kasunod, itong sabi niya, hindi na kita ginajudge, pero huwag ka na uling magkasala. Yun ang two sides. Anong ginawa ni Jesus Christ? Hindi niya kinondem, pero hindi rin niya kinampihan. Ay, wala akong kausap dito. Hindi niya ginudge, pero hindi rin niya kinampihan. Ang one side, kinampihan mo kasi natatakot ka na masaktan siya. Hindi. Pwede mong masaktan, pero wag mo rin namang kampihan. Pwede mong masaktan, pero paramdam mo rin mahal mo. Pag hindi nila naramdaman yon, it's called one-sided. Wala akong kausap. Amen. Hello? Tasample ako, pasensya na po kayo. We're on Facebook live on streaming. Nakapanood po ko ng isang preaching ng isang community called the LGBTQ community. The LGBT, alam niyo na po yon. Di po ba? Nag-preach po sila about love of God. Alam niyo po, sabi niya, ang Diyos nga, hindi kami kinukondem. Ang Diyos nga, hindi kami ginajudge kasi ang Diyos ay Diyos ng pagmamahal. Siya ang gumawa ng pag-ibig, bla 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 bla. Ang ganda pag pinakinggan mo, pero one side. Wala akong kausap dito. Ang tinuro lang niya, ang Diyos ay nagmamahal kahit sino ka man. Totoo yun. Pero ang Diyos din naman ay nagbibigay ng consequences sa mga kasalanang ginawa natin. Wala akong kausap dito. No? Yun ang Diyos ko. Kasi ang Diyos mo at Diyos ko, two sides. At ang Diyos at Diyos ko, balansyado. Amen. Sasabol ako po kayo. Kaya pa? Two sides. Kahit mag-pray ka na mag-pray, Panginoon, you're the God that heals. Lord, you're the God that will give me health. I am healthy. I am powerful. I am anointed. I am the champion of grace. Blah, blah, blah. Pero ang diet mo, pangit. Ang exercise mo, pangit. Hindi ka nag-aalaga ng katawan mo. Diba? Pag nagsangyapsal ka, anli, umaga, tanghali, gabi, mga kapatid, maniwala ka sa akin, kahit ideklara mo ang Panginoon that God is the healer, magkakasakit ka. Wala akong kausap dito. Sabihin sa limang katabi, umayos ka na maging maayos ang buhay natin. Kahit na sabihin mo, Panginoon, ipasa mo ko sa exam at di ka nag-review, hindi ka papasa. Lord, ipaalala mo sa akin ng lahat. Kung walang pumasok, walang maaalala at walang ipapaalala. Because two sides po yan. Now, let's understand the two sides of the coin today by giving you the context of the verse, of the scriptures na ating pag-uusapan. Are you excited for our series, Two Sides of the Coin? Now, let's now go in the book of Mark chapter 12. This is our main verses. And in Mark chapter 12, verse 13 says, later, the leaders sent some of the Pharisees and supporters of Herod to trap. Everybody say trap. To trap Jesus into saying something for which he could be arrested. Let me just give you first the background of the story. May dalawa pong tao, dalawang uri ng grupo, pumunta kay Jesus. Number one are the Pharisees, at number two po yung mga supporters ni Herod. Now, gusto ko pong bigay sa inyo in the context of that culture during that time, na ang dalawa pong ito, they hate each other. Bakit po? Yung isa po kasi, pro Duterte, yung isa po, ocho derecho. Hindi po. Yung pong isa, pro-government, yung pong isa, pro-Jews or pro-Israel. Kanya lang, both of them were legalistics. So ito pong dalawang ito, nag-connivance, nagsama, para lang pupuntahan si Jesus at ang kanila pong trabaho, itatrap si Jesus Christ. At ito ang tanungan, galawan nila. Itong sabi, Teacher, they said, we know how honest are you. You are impartial and don't play favorites. You teach the way of God truthfully. Ganda ng introduction, ano? Sabi niya, now tell us, is it right to pay taxes to Caesar or not? Should we pay them or shouldn't we? Tanong ng mga taong ito, pwede ba kami magbayad ng tax kay Caesar? Let me correct everyone, no? Si Caesar po ay hindi pangalan. Okay? At lalo po siyang hindi salad. Comprende? Yung pag nakakita po kayo sa Bible ng word na Caesar or sa history,
Yung pong Caesar ay title. Title. Ba, Julius Caesar. No? Ibig sabihin, Caesar Julius. Ano po yun? Parang President Julius. O ba, Pastor Reggie. Yung pong pastor title, hindi ko po yun pangalan. Nakuha niyo po? Yung pong word na Caesar or name na Caesar is not actually a name, it's a title. So, nagtanungan po itong dalawa at tinanong si Jesus, magbabayad ba kami ng tax? Kasi hinuhuli nila si Jesus. Pag sinabi nilang magbayad ng tax, paano naman ng Israel? Pag sinabi naman ni Jesus Christ na hindi magbayad ng tax, paano naman ang gobyerno noong panahon na yon ng Roma na sumasakop sa Israel? So, ano man ang sasagot ni Jesus Christ, huhulihin po siya. Nandiyan pa ho ba kayo? Nandiyan pa ho ba kayo? Now, tuloy po natin. Now, Jesus saw through their hypocrisy and said, why are you trying to trap me? Show me a Roman, show me what? A Roman coin, and I will tell you. So, siya po ay naglabas ng isang coin. So, paglabas po niya ng isang coin, when they handed it to him, he asked, whose picture and title are stamped on it? At ang sagot nila, anong pangalan? Ano pong pangalan? Caesar. And they replied, well then, Jesus said, ito ang sagot niya sa pang-trap na tanong nila. Give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. Pakibasa nyo nga po yun. Ready? Go. Give what belongs to Caesar. Now, pag binasa nyo po yun, parang wala na makakwenta-kwenta yung sagot na yun. Diba? Pero nakapagtataka, yung huling words at statement ay, his reply, what? Completely. Bakit sila na-amaze? Ang sinabi lang naman, ibigay mo sa Diyos, ang bibigay mo sa Diyos, at ibigay mo kay Caesar, ang bibigay mo kay Caesar. Ba't yan naman ang surprising doon? Napabakin lahat? Anong kamangha-mangha doon? Kasi po, naintindihan nila ang coin. Ano po yung coin? Ito po kasi ang coin nila. Yan. Now, pag tingnan nyo po yan, ito po yung unang muka ng coin na ang tawag ay denarii. By the time, denarius. Okay? The word denarius. Now, nandiyan po, makikita nyo ang isang muka, ayan po ay muka ni Tiberius Caesar. During the time, he was the emperor. Are you listening to me? Wala akong kausap dito. No? At ang ibig sabihin po ng mukha na yan, tanong niyo po sa akin kung ano? Lakas. Ang nakalagay, son of the Most High Augustus. Ano po yun? Anak ni Augustus, His Excellency. Parang ganon. Yun ang unang muka, representing the government. Are you listening to me? Ang nakapagtataka, bakit na-amaze ang mga tao nung sabihin ni Jesus na give to Caesar what is due to Caesar and to God what is to God. Kasi po yung pangalawang muka, mga kapatid, ng denarius na coin, ay ito po ang muka. Makakikita po kayo ng isang lalaking nakaupo sa trono. At yung trono po na yon, ang ibig sabihin po nun ng panahon na yon ay ito. Tanong nyo sa akin kung ano? Lakas. Ito po ang ibig sabihin nun, high priest. Kasi po, sa konteksto ng Israel, ang tinuturing lang pong high priest, hindi mga Romano. Sino po yan? Diyos po yan. Alam kong kausap. Natindihan nyo? Kaya nung i-demonstrate ni Jesus ang coin, ang sabi niya, anong nakikita nyo dito? Mukha ni Tiberius. At pangalawa, ang ibig sabihin ay high priest. Anong ibig sabihin nun? Dito, kung paano ang inyong pera ay nagsasabing ibigay sa gobyerno, ang dapat ay sa gobyerno. Pero sa kabila din, ibibigay mo rin naman sa Diyos, ang dapat ay sa Diyos. Yun ang sagot ko sa inyo. Kaya na-amaze sila kasi gumamit siya ng object lesson. Are you listening to me? Sinagot niya ang mga pangtatrap ng mga Pharisees at ng mga supporters ni Herod sa pamagitan mismo kung anong hawak nila. Are you listening to me? Ano po ang point natin? Ano pong point natin? Tingnan mo yung katabi mo. Buhay pa ba? Buhay pa ba? Tingnan mo yung katabi mo. Tao ba? Tingnan mo yung katabi mo. Malakas pa ba? Itaas mo nga ang mga kamay niyan kung malakas pa. Pag bumabagsak, na-stroke. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Natindihan niyo po, di ba? Anong point natin? Ikaw, tao ka. Ba't ka tao? Nagtatrabaho ka para sa pamilya mo. Tama? Tama?
Nag-aaral ka para sa pamilya mo, tama? Nagpapaganda ka para sa sarili mo, tama ka? Bilang ano? Bilang tao. Pero listen to me, tao ka because of your strength. But there's another side of you. It's called the strength and the grace of God, kaya ka buhay. Kaya eto, kahit na ako'y naglilingkod sa gobyerno, naglilingkod ako sa business, dapat hindi ko rin kalimutang maglingkod sa Diyos because that's the fullness of the coin. That's the two sides of the coin. Oh, hindi pwedeng puro trabaho, walang Diyos. Kaya nga ang Diyos ay nagsabi, 6 na araw tayo magtatrabaho. Sa ika-7 araw, whether Sabado ba yan o Linggo, it doesn't matter to me. Ang mahalaga, yung isang araw na yun sa Diyos, huwag mong i-overtime yung dapat mong i-overtime na pinag-overtime mo at papakamatay ka para sa trabaho mo. No, ibigay mo sa Diyos kasi bakit? Yun ang two sides of the coin. Are you listening to me? Merong isang mangingisda, nangingisda po siya sa sapa o sa ilog. Nadaanan po siya ng isang edukadong tao, isang profesor sa Harvard University. Pinagmasdan po niya itong nangingisda. At nakita po niya, nung nakatatlong isda na po itong mangingisda na to, nilagay po niya sa kanyang timba, umuwi na po siya. Pag uwi po niya, nakita po niya, inobserbahan po itong professor na ito. At pagkatapos nakita niya, ito pong mangingisda, binigay niya yung 3 isda, binigay niya sa asawa niya, tapos kumain sila. Inobserbahan pa po niya, dakilang spy po itong professor na ito. Inobserbahan po niya, lumabas po uli yung lalaki. Naglaro po sila ng kanyang mga anak ng basketball. At pagkatapos maglaro ng basketball, mga kaibigan, pumunta sa kanyang kaibigan, at doon po mga kaibigan na nagkwentuhan po sila. At umuwi na yung lalaki. Kinabukasan, ginawa na naman ng lalaki yon. At ang ginawa ng professor ng Harvard University, inobserbahan niya, nakakunot ang noo. At ang sabi niya, ang tamad-tamad naman ng lalaking ito, wala malang diskarte. At ang ginawa niya, tinawag niya yung lalaki at ang sabi niya, hello Mr. Fisherman, I am Professor so-and-so, I am Professor Tyrone. Kasi magaling yun eh. No? Ako si Professor. Sabi niya, I came from Harvard University, nag-master ako at nag-doctorate ako ng business. Gusto bang turuan kita paano kumita? Sabi niya, sige po, turuan niyo ako. At ang sabi niya, naobserbahan ko, pag nakakuha ka ng 3, 4 na isda, umuwi ka na. Pinapakain mo sa pamilya mo, naglalaro kayo ng basketball, at nagkikwentuhan kayo ng kaibigan mo. Hindi kaya yaman yan? Walang pagyaman dyan. Sabi niya, sige nga po, turuan niyo po ako. At ang sabi niya, itong gawin mo. Mangisda ka na mangisda ng maraming isda. At uuwi ka lang kapag punong-puno na ang iyong lalagyan. At ano pong gagawin ko? At sabi niya, pumunta ka sa market at ibenta mo kasi mas marami kang isda. Sa halip na kainin mo, ibenta mo. At pag binenta mo, sabi niya, magkakaroon ka ng pera. Sabi niya, gaano naman katagal ko gagawin yan? Siguro mga 4-5 oras mong gagawin yan. Okay. Tapos anong gagawin ko? O pagkatapos kinabukasan, ito ulit ang gawin mo. Damihan mo ng damihan. Magdala ka uli ng 2 timba, 3 timba. Bawat araw, 3 timba. Punuin mo na maraming isda. Isang araw, magkakaroon ka na ng sarili mong palaisdaan at magkakaroon ka na ng sarili mo ng bentahan ng mga isda sa market. At ang sabi niya, sabi ng mga isda, gaano po kaya katagal yan? Dahil master po kayo niyan. At ang sabi niya, it will take you about 10, 15, 20 years. Okay. Kung sakasakali pong after 20 years, mayaman na po ako at marami na po akong pera, meron na po akong isdaan, may pala isdaan na po ako. At ang sabi niya, ang gawin mo, pwede ka na mag-retire at pagkatapos makapaglaro ka na ng basketball sa anak mo at makapagkwentuhan sa kaibigan mo. At ang sabi ng mga isda, ginagawa ko na po yan kahit wala akong pera. Anong point ko? Yung mayaman, may diskarte, pero hindi balanse. Ala kong kausap. Nakita niyo po? Nakakonsentrate lang siya sa pagyaman. Let's say, sinunod po niya yon na after 25 years, sinunod nga niya. Yung anak niya, hindi na makipag-basketball sa'yo. Baka yung asawa mo, hindi ka nakilala. Ala kong kausap. Di po ba, maraming ganito, di ba? Magpapayaman. Pag mayaman na magkakasakit, sino na ang susunod na payayamanin? 3. St. Luke's, Mercury, at saka Sun Life. Nakukuha niyo po point ko? Anong point ko? Pagkatapos mo magpakahirap, yung pamilya mo naman ang sinakripisyo mo, para saan yun? Ladies and gentlemen, look at Pastor Reggie. Your family is your first ministry. Ulitin ko lang. Your family is your first ministry. But only that's the one side of the coin. There's another side of the coin. Your family is your first ministry. But, the other side said, your family is not your only ministry. At wala nag-amen sa akin. Nakita niyo po? Tayo minsan, hindi na ako atin ng church, pastor, bakit mag-outing kami? Because my family is my first ministry. Hindi na ako atin muna ng church. Bakit? Kailangan kaming kumain. My family is the first ministry. Tama ba yun? Mali. Bakit? Kasi your family is not the only ministry that you have.
Pakisabi sa tatlong katabi mo, humihinga ka pa ba? O tinatamaan ka na ng todo-todo? Nandiyan po ba kayo lahat? Let me just clear to you. Let me just give to you two things and we will close. I'm giving you the introduction of our two sides. So are you appreciating this preaching? Tingnan niyo po ito. Number one, let me just give to you. Number one, ano po ang tinuturo ni Jesus Christ? Yung sabihin niyang, give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. Number one, tinuturo ni Kristo, mga kaibigan, that we live in two worlds. Na tayo po'y nabubuhay sa dalawang mundo. Ano pong nabubuhay sa dalawang mundo? Hindi po tayo namamangkas sa dalawang ilog, ha? Huwag niyo pong kalimutan yon. Ang sinasabi ko po na nabubuhay tayo sa dalawang mundo, ganito po, tayo ay may physical na mundo at meron po tayong spiritual na mundo. Na ano po yon? Na tayo po dito sa mundong ito, mamamatay ka din. Tingnan mo yung katabi mo, mamamatay ka din. Ayaw mong salita, sabihin mo na, mamamatay ka din. Alam ko, hindi ka nagmamadali. Pero darating ka rin dyan. Di ba lahat tayo mamamatay? At marami pong tao, nagbibigay ng masyadong oras sa physical, ang hindi po binibigyan, spiritual. Ito ang problema eh. Ang problema po, ito. Pag namatay ka, nagtutuloy pa rin ang buhay. Either you go to hell, or you go to heaven. Pastor, hindi ako niniwala sa impyerno at saka sa langit. Para sa akin, ang langit at impyerno nasa lupa. Pag pangit ang asawa mo, impyerno. Mas lalong pangit ang asawa mo, impyerno. Di ba mga kapatid? Pag nag-aaway kayo, impyerno. Pag marami kayong pera ay langit. Minsan may nakapagdebate sa akin, kanyang call center agent. Sabi ba naman sa akin, Pastor Reggie, tuwang, ba't English pa? Ang galing, no? English eh. Ayoko na mag-English, Tagalogin na natin. At ang sabi niya, I don't believe, hindi ako niniwala na merong impyerno. At ang sagot ko, alam mo, mas gusto ko nga walang impyerno eh. Bakit? Nagulat siya. Sabi niya, bakit? Kasi ganito Kung ang paniniwala ko ay may impyerno, tapos namatay tayong dalawa, tapos wala pala talaga, di okay lang. Pero mabigat kung ang paniniwala mo walang impyerno, tapos namatay tayong dalawa, at meron pala, di lugi ka. Wala akong kausap dito. Biglang sinabi niya sa akin, oo nga, mukha nga may impyerno. Nandiyan po ba kayo? Dapat marunong ka sumagot. Sabi sa katabi mo, dapat marunong ka sumagot. We live in two worlds. We are not just living in the physical, we're living also in the spiritual. Are you listening to me? Sasample ako po kayo. Alam niyo ba sinabi ng Philippians chapter 2, our citizenship is in heaven? Ibig sabihin, kung ikaw ay may Jesus sa puso mo, ikaw ay born again believer. Pag sinabing born again, hindi ka miyembro ng Reign M, hindi ka miyembro ng Born Again Church. Pag sinabing born again, isang taong tumanggap kay Jesus, sabi ni Lord, dalawa ng citizenship mo. Citizen in heaven, at saka ikaw ay Filipino citizen. Dagdagan mo pa kung matanda ka, senior citizen. Tatlo ka na ngayon. Naintindihan niyo po? Anong point natin? Sabi ng Bible, citizen din tayo ng langit. Ibig sabihin, taga-langit ka, hindi ka lang taga-lupa. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, mag-asa langit ka naman. Hindi pwedeng puro asal lupa. Ano yung asal taga-lupa? Sila barumbado ka rin. Sila nangongopya ka din. Sila nandadaya ka rin. Di ba? Sila tumatakbo sa utang, tumatakbo ka din. Pambira, asal lupa yon. Pero ang asal langit, nangungutang ba yan? Oo. Hindi ba nakakabayad? Madalas. Pero nagpapasintabing hindi makakabayad at tinatry makabayad. Hindi yung may utang na nga, nakakangiti pa. At ang nahihiya pa, na maningil, ay yung pinagkautangan. Asal lupa yan. Tingnan mo yung katabi mo, amuyin mo, amoy lupa. We live in both worlds. Dalawa pong mundo ang ating kinabibilangan. No? Don't forget that. Kaya pag nakat ka sa kalsada, isip, di ba, meron ba minsan nabubwisit ka sa mga driver? Lalabas mo na yung daliri mo. Bigla mo na born again ako. Nandiyan pa ba kayo lahat? Naranasan nyo na ba to? Naasar ka sa palengke. Naasar ka ng customer, ng kliyente. Naasar ka sa school. Ang nag-hold back sa'yo, born again na to. Christian to. Lord, sorry po. Di ba? Wala akong kausap. Ako na lang mag-uupang nagsasalita dito. Pero kita mo, nung wala kang Kristo sa puso, mura pa more. Di ba? Cut pa more. Ano pa? Utang pa more, takbo pa more, daya pa more, babae pa more, lalaki pa more. Bakit? Kasi walang nag-hold back sa'yo na isang mundo na yun ay mundo ng Diyos. Kaya mapalad ang mga Kristiyanong, ang mga taong may Kristo sa puso.
O, tingnan mo yung mga katabi mo. Sabi mo sa kanya, congratulations, papalangit ka na talaga. Sinasabi nila, kayo mga born again, uto-uto kayo, para kayo mga banal, pataas pa kayo ng kamay. Ano ngayon kung nagtataas ka ng kamay? Ikaw nga, hino-hold up ka, nagtataas ka ng kamay, hold upper, tataas ka ng kamay. Ako, Diyos ko, minamahal ko, kaya tinataas ko. Mahal mo ba yung hold upper, kaya nagtataas ng kamay? Kayo mga born again, sira ulo nyo. Bakit? Kanta kayo ng kanta tungkol sa Diyos ikaw, kumakanta ka ng Koreano, hindi mo nga naintindihan. Anyo nga sa'yo, kamnya nga sa'yo, kamtsenga ka, mga iyo-iyo, inyo, akin-akin, kanya ka ng kanta. Hindi mo naman naintindihan. Are you listening to me? Yung sa Diyos ko, at least naintindihan ako ng Diyos ko at naintindihan ko siya. Kaya nagtataas ako ng kamay, kaya nag-worship ko. I don't care whether you call me crazy. I would like to be crazy in the presence of God as long I will be crazy for God. Pansin nyo to, di ba? Hindi kayo naintindihan ng kasama simple. Kasama nyo sa opisina, magiinuman. Huwag nyo sama yan, hindi umiinom yan. Born again yan. Dapat nga matuwa ka Wala akong kausap. Pero pansinin nyo to. Pag nagkamali ka, ano sabi sa'yo? Born again pa? Nagkamali, born again pa naman daw? Bakit pagka nagkamali, ibang relihiyon? Katoliko. Hindi ka naman sinasabihin sa Katoliko, Katoliko ka pa manan? Diba? Katoliko ka pa man? Kamali ka pa. Alam niyo kung bakit sila galit na galit sa'yo pag nagkamali ka at born again ka? Ito yung sabi kung bakit. Lakas. Kasi alam ng buong mundo ng standard of righteousness and holiness, born again experience in Jesus Christ. Pag malaki mo sa 15 tao hanggang 17, hanggat may tao ka makikita, sabi mo sa kanya, born again ako, papalangit ito. Sabi mo sa katabi mo, 15, bilis. Tingnan niyo po ito We are living in both worlds. Sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Are you listening to me? Sabi niya, however, you are what? A chosen people, a royal priesthood, a holy nation, people who belong to God. Sabi niya, you were chosen to tell about the excellent qualities of God who called you out of darkness into His marvelous light. Sabi niya, tayo daw ay sa Diyos, chosen by God. We belong to Him. Ito bang sabi niya, tingnan niyo to look at the next verse in verse 10. Once you were not God's people, but now you are. Ay, wala akong excited doon Meron ba akong kausap ito na God's people? Sabi na, once you were not shown mercy, but now you have been shown mercy. Yun ang dahilan bakit tayo nakakatayo kay Lord kahit marami tayong mali. Yun ang dahilan kung bakit nakakasayaw ka pa kahit may topa ka kahapon. Di ba? Bakit? Kasi because God has shown us His mercy. If not because of His mercy, we cannot stand here. If not because of His grace, you cannot even stand in the presence of God. In the Old Testament times, ang mga priest, pag pumasok sa templo at may kasalanan, on the spot namamatay. Sa New Testament, meron pong mag-asawa, hindi lang naging honest sa kanilang offering sa Diyos, namatay. Wish ko lang may ganun ulit. Nandiyan pa ba kayo? Kaya lang, hindi na ganun kumilos pang muli ang Diyos. O kung kumilos man niya, siguro sa kakaibang bagay. Pero bakit po? Because when Jesus Christ died on the cross, His grace bridged you from hell to heaven. His grace bridged you, mga kaibigan, mula sa old life into a new life. That's why you are now we belong to God's kingdom. Tingnan mo yung katabi mo, palangit yan Yun ang dahilan kung bakit may problema tayo, nakakangiti tayo. Ay, wala akong kausap. Yun ang dahilan, kahit mugtong-mugto ang mata, we can always say, blessed be the name of the Lord. Yun ang dahilan, bakit kahit na namatayan ka, kahit na nawalan ka, you can always say, the Lord gives and the Lord takes away, but I will still honor the name of the Lord because I love Him. Yung kahit na wala kang pera, nasasabi mo pa rin sa Diyos, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you and to honor you. Kasi mahal kita, hindi dahil sa binibigay mo, mahal kita dahil kung sino ka sa buhay ko, dahil namatay ka para sa akin at ikaw ang aking Diyos.
Are you listening to me? Masarap ba maging born again? Masarap. Masarap bang nakakilala sa Diyos? Yes. To all our Facebook viewers, please don't misinterpret me about born again. Born again is not a church. Born again is not an institution. Born again is not it's not a religion. Born again is a personal experience with Jesus Christ. Tingnan niyo po ito ha. Look at the next verse. Sabi niya, dear friends, since you are foreigners and temporary residents in this world. Sabihin sa katabi, sa kaliwat sa kanan, foreigner ka pala. Hindi ka naman mukhang foreigner, no? Mukhang alien. Pero hindi mukhang foreigner. Sabi ni Peter to, we are what? Foreigners. At ano? Temporary lang pala to. Kasi nga we are living in two worlds eh. Sabi niya, I'm encouraging you to keep away from the desires of this corrupt nature. The desires constantly attack you. Sabi ni Peter, hindi tayo taga rito. Narito lang tayo, dumadaan lang. Temporary lang. Foreigners tayo rito. Habang nandirito, huwag kayong papa-impeksyon. Huwag kayong papahawa sa mga desires na hindi dapat. Ang sinasabi niya, dalawang world natin. Nandiyan pa ba kayo lahat? Pangalawa, na sinasabi ni Jesus Christ, bakit yung coin, give to Caesar what is due to Caesar, is this. Hindi lang sinasabi niyang dalawa mundo natin, that we must live in both worlds, in two worlds, but we must be the best in both worlds. Ano yun? Hindi yung puro makalangit ka, wala ka namang makalupang saysay. Praise the Lord ka ng praise the Lord, nuknukan ka naman ng tamad sa bahay. Banat ka ng banat, God is my provider. Pero wala ka namang pera. Wala akong kausap dito. Di ba? Sasabi mo, Panginoon Diyos, ikaw ang Panginoon ko, you will bless me. Tapos tamad ka. Hindi pwede. Dapat, kung dumadaan tayo sa mundong ito, be the best in this world so that we can cross over still the best in the other world. Ay, wala akong kausap dito. No? Hindi puro Diyos lang. Kaya, kayo po mga nagbi-business, magpakagaling magpaka-business. Honor God with your business. Kayo po mga empleyado, whether in private and in government, be the best in your career and show the people that because, kaya ka the best, kaya ka magaling, kaya ka pinagpapala kasi meron kang Diyos at may relasyon ka sa isang Diyos. Mga estudyante, hindi ko naman hinahangad na maging 1 or 90 o makagaya ko yung kay Tyrone. Ayan, sinabi ko na, 16 na medal na hindi naman niya maisasangla. Ako po'y maraming ganun, hindi ko naman naisangla eh. Sinasangla ko nga si Emilio Villar, hindi masamla eh. Sasangla ko na lang yata sa money exchange eh. Nakukuha niyo po, pero hindi ko hinahanap yun. Ano pong hinahanap ni Lord? Be the best student. No? Kung sila ito nangongopya, ikaw hindi. Kung sila ay nag-EML, ikaw hindi. Kung sila sa gobyerno nagko-computer, naglalaro habang may mga tao, ikaw hindi. Because you are the best on both worlds. Tingnan mo yung mga katabi mo. Yan ang God's best. Ay, wala akong kausap. Pakitingnan ng katabi mo. Sabi niya, you are God's best. Diba? You are God's best. Be the best of who you are. Kaya ibigay mo sa Diyos yung sa Diyos. Ibigay mo rin sa tao ang dapat sa tao. Ibigay mo ikaw ay nag-aaral, mag-aral, huwag mag-boyfriend. Wala akong kausap dito. Pag nag-aaral, mag-aral. Huwag nang samaan ng boyfriend o girlfriend. Kasi ang trabaho mo nun, season yun mag-aral. Pag nagtrabaho ka, magtrabaho ng maayos. Suportahan mo ang pamilya. Bumalik ka naman sa pamilya mo, suportahan mo. Pag nagawa mo na yung dalawa na yun, di sige, maghanap ka na ng lalaki kahit magbabakal dyan, bahala ka. Wala akong kausap dito. No? Amen? Nakuha niyo po. Kung ikaw ay nagbi-business, spend time more with your family than your business. Spend time. Both worlds. Kailangan na balanse mo. Hindi mo muna siya mabalanse sa oras, pero mabalanse mo na both you are treating them well. Because we must be best in both worlds. Sabi mo ulit sa 5 katabi mo, you are God's best. Lakas. Let me just give you some closing. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 12, live decent lives among unbelievers. Sabi niya, although they ridicule you.
Sabi niya, as if you were doing wrong while they are watching you do good things, they will praise God on the day He comes to help you. Antindi, sabi niya, kahit namumuhay kang kasama nila, sinasabihan kang bali, wala kang kwenta, wala kang pakisama, nag-born again ka, sira ulo mo. Di ba? Ang sabi niya, sige lang, gumawa ka ng mabuti sapagkat sila ay nagmamasid sa'yo, tinitingnan ka. Pine-persecute ka ng parents mo, oo, nagsasalita sila ng laban sa'yo, pero pinagmamasdan ka nila kung anong ginagawa mo. At ang sabi niya, sabi ni Peter, kapag nakita nila na maganda ang iyong ginagawa, they will praise the Lord because of you. That's why Jesus Christ said, you are the salt and light of the earth. Let your light shine so that people will see that light. And when they see the light, they will praise the Father because of it. Tingnan mo nga yung katabi mo. Nagbibigay ba ng karangalan ang taong ito sa Diyos? Wala, ayaw tumingin. Sige po, sige lang. Yes. May pagkakamali ba? Oo naman. May shortcomings ba? Oo naman. Kaya nga may grace eh. Nagkakamali ba? Nadadapa ba? Oo naman. Kaya nga may forgiveness eh. Nagkakamali ba yung katabi mo? Mainit ba ang ulo? Nagdudulas ba ang bibig? Napapamura? Oo naman. Kaya nga mayroong conviction eh. At kaya nga may change of life. Kaya yung mga katabi mo hanggat buhay yan, may pag-asa kasi ang Diyos nagbabago at nagbabago at nagbabago at nagbabago ng buhay niya. Kasampulan ko po kayo, huwag na kayong sumasama pa sa Facebook, tumitira ng gobyerno. Hello, huwag nyo na. Alam nyo kung bakit? Bible din na nagsabing irespeto natin at ipag-pray sila. Huwag na natin sila. Ako po nagugulat pa, meron pong isang forum sa Facebook, nakalagay pa, naku Diyos ko, Born Again Christian Forum. Ako naman, nag-join ako. Engot naman ako, ginoin ko yung sarili ko. No? Pagkita ko pong ganun, babanatan si Duterte, babanatan ng Dilawan, babanatan ng may arthritis, babanatan ng ganito. Kung ano binabanatan. At magugulat ka, doon sa mga comments, pastor sa pastor. Babanatan to, babanatan to. Sasampulan ko po kayo. Totoo naman eh, kahit ang Roma, ang Vatican, inamin na ng Papa eh. May iskandalo ang mga pastor, ang mga pari. Di ba? Totoo naman yun eh. Huwag ka nang sumausaw pa para siraan sila. Di pag-pray natin ang mga pari, mga kaibigan natin yan. At kailangan din nila ang Diyos. Hindi yung iba'y babanat pa eh. May nadinig pa ako doon nakalagay sa forum. Sinasabi ko na nga ba, tama yung nabasa ko. Sa loob-loob ko nakatulong kaya siya. Tingnan niyo po ito ah. May papakita ko sa inyo na verse in the book of Jeremiah. Sabi ng book of Jeremiah, also, seek the peace and prosperity of the city, to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it. Why? Because if it prospers, you too will prosper. Ano sinasabi ng Bible? Huwag ka nang sumausa ka sa kaguluhan pa ng gobyerno. Huwag ka na makisawsaw pa sa kalokohan ng gobyerno. Ano? Pag-pray mo daw, seek peace and prosperity. Kasi pag sila'y umangat, aangat ka din. Pag bumagsak ang gobyerno, babagsak ka din. Kaya huwag ka nang tumulong pa sa pagbagsak ng gobyerno. Alam niyo ba sa totoo lang, didiretsuhin ko kayo, maraming tao sobrang talino. Ha? Alam niyo ba kung sino matatalino? Tayo sa'yo kung sino? Lakas. Tricycle driver. Oh, namangha kayo, no? Tayo sa'yo bakit? Pakinggan niyo po mga hindi po ako nagmamaliit ng tricycle driver, no? I love tricycle drivers. Meron po tayo mga taong tricycle drivers na miyembro natin. Pero tumingin po kayo sa mga asosasyon, sa umpukan ng mga tricycle drivers. Ang tatalino nila. Tayo sa'yo bakit? Alam nila ang sagot ng problema ng bansang ito. Wala akong kausap. Pag nag-uusap-usap yan, alam mo, ito dapat ang ginawa ng presidente. Dapat ito ginawa? Oo nga. Alam mo, mas maganda nga sana, ganito ang gawin sa EDSA. Ang tatalino. Ay, wala akong kausap. Pero hindi maayos. Yung pamilya niya, sira. Pati yung kanyang tricycle na sira, hindi niya maayos. Imagine mo gusto niyang ayusin ng gobyerno, yung bumbilya niya sa harap, hindi niya mabili. Pero ang talino niya, kaya sabi mo nga sa katabi mo, pag matalino ka, tricycle driver ka eh. Nakukuha niyo pong point ko. Facebook Live, no? I'm not demeaning or degrading tricycle drivers. I'm just telling you, madali kasi magsalita. Ito dapat. Try mo lang. Kahit ang ating presidente, si Duterte, inamin niya eh. Frustrated siya sa drugs eh. Diba? Pero nung nasa Davao siya,
I will kill you. If you will kill my young people, I will kill you. Oh, ginawa ba niya? Hindi siya siguro. Pero maraming namatay sa drugs. Tama ba? Normal eh. Pero siya mismo sinabi niya, nakaka-frustrate. Isang araw dineclare na nga niya eh. Sabi niya, tatanggalin ko na yung mga human rights eh. Habeas corpus, aalisin na daw niya eh. Although it's just ayabang in the side. Pero ang point ko lang ay simple, di ba? Ang tao sa gobyernong ito, walang sagot. Diyos lang ang may sagot. Ano ibig sabihin? Iboto natin si Jesus sa eleksyon? Hindi! Anong point natin? Ang sinasabi natin, vote for Jesus. Naku! Hindi yun. Kaya nga marami sira ang ulo eh. Di ba? Kumakandidato. Kinausap ako ng Ama. May mga ganun, di ba? Kinausap ako ng Ama. Ginagamit ang Diyos kasi alam nila Diyos ang sagot. Pero hindi sila ang sagot. Ang sagot ay ito, na ang Diyos ay sagot sa nagbabago ng buhay sa mga taong nasa barangay, sa mga taong nasa syudad, sa mga taong nasa eskwelahan. Yun ang sagot. Kapag tayo ang nagbago, magbabago pataas. Galit na galit ka sa basura, ikaw ang unang tatapon. Wala akong kausap dito. Galit na galit ka, ang panghi naman dito. Pero ikaw, ihi ka ng ihi kung saan-saan. Pader, sa gulong, aso, iniihian mo. Natidihan nyo. Ikaw ang pasaway, bawal tumawid, tawid ng tawid. Sa EDSA, pag tumawid ka, bawal tumawid. Nakamamatay dito, tawid ka pa ng tawid. Pinalitan ng MMDA, bawal tumawid. May namatay na rito, tumatawid pa rin. Dapat ang ilagay dyan, pag tumawid ka, papatayin kita eh. Dapat ganun eh. Palagay ko walang tatawid, Gerald, di ba? Walang tatawid eh. Wala akong kausap. Di ba ba? Ang tatalino natin eh. Ito dapat yung sa gobyerno. Ito sa lugar mo. Inaayos mo ba? Wala akong kausap. Sabi mo sa katabi mo, dalawang side ng pera mo. Ay, dalawang side ng pera mo. Tingnan mo pareho, two sides. That's why, ladies and gentlemen, we must be good in public, be better in private, but be best in secret. Ay, come on, clap your hands if you believe that, no? We have to be good in public, be better in private, but we must be best in secret. Why? I would like to close with these quotes. Ang sabi niya, we are to be secretly great, not to pretend to be great and have ungodly secrets. We should be secretly great, not to pretend to be great and have ungodly secrets. As I close, did you enjoy the introduction of our series, Two Sides of the Coin? Sabi mo sa katabi mo, maraming pagbabago ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, April na. Sabi sa katabi mo, April na. Nakita mo ba ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo? Merong isang tatay, niyaya niya yung anak niya. No? Sabi niya anak niya, anak, halika, pumunta tayo. Tuturuan kita paano ka yayaman. Huwag kang tutulad sa mga kapitbahay natin, sa mga kamag-anak nating mahirap, walang natapos. Tuturuan kita. So ginawa po niya sa kanyang batang anak. About 11 years old, niyaya po niya sa isang slum area o kaya sa isang lugar kung saan mahihirap po ang tao. Tapos sabi niya mong tatay, tingnan mo kung gaano sila kahirap. Nung umuwi na po sila, nakasakay sila sa kotse, sabi po nung tatay, anak, anong natutunan mo sa tinuro ko sa'yo, sa pinakita ko sa'yo? At ang sabi niya, tay, daddy, wala silang bahay. Wala silang bubong. Hindi katulad natin, may bahay tayo, may bubong. Sila walang bubong, pero meron silang stars. Tsaka, daddy, 4 ang aso nila. Tayo isa lang, imported pa. Di ba, dad? Sabi ng bata. Tsaka, dad, ito pa, daming kalaro nung bata doon, Lalaro sila. Dudumi, tsinelas lang ang gamit. Lalaro sila. Ako may gadget kami, May TV kami. 99 inches. Laki naman nun. Tsaka dad,
dami nilang kaibigan, oh. Ako marami din, pero online. Oh. Sabi ng daddy niya, kita mo na anak, ang natutunan mo. Sabi ng bata, Dad, salamat ah. Salamat sa pinapunta mo ko doon. Bakit anak? Natutunan ko kasi ang isang bagay. Ano yung anak? That we are so poor. Na ang mahirap ay hindi sila. Ang mahirap ay tayo. Bakit tayo mahirap? Kasi we can only one side. We can only see one side. That we thought that true riches is to have, is to want. But true riches is having friends, having a family. Hindi ko alam kung naranasan ito ng mga young people ngayon. Dati kami, nung bata kami, ang laro namin, lalabas ka ng kalsada. Kuya Bobby, tanda mo yan. No? Di ba? Pero isang tumpok ng mga dayami, tatalong kami sa loob nun. Maghahabulan kami. Paglabas namin, katakot-takot kaming galos, kate, allergy. But we're so happy. Kukuha kami ng isang lata, isang tsinelas na kulang ang isang, tatargetin namin yung patumbahin. But we're happy. Today, you will see young people. They're happy alone. Bumagal ang internet. Bayad na ba tayo, mami? Kaya kita nyo mga bata ngayon, they are not social people. They meet people online. Kaya pag hinarap mo sa tunay na tao, pero ang galing nila magsulat sa blog. Pero pag hinarap mo sa tao, hindi. Because we're living all the time in the one side of the coin. To be fair, mga may edad ng katulad ko, hindi pa namang late matuto namang mag-gadget. Hindi yung pagka binigyan ka ng nanay ng anak mo, nay, regalo ko sa birthday mo, ano to, cellphone? Paano gawin? Di ba? Ibang di mo alam i-click, ni i-on, hindi mo alam. We must live in both worlds. Kaya kita nyo mga bata ngayon, mga young people, diretsyon, wala na sila sa Facebook. Nasa Twitter sila. Kasi tayong mga magulang nasa Facebook na. Bakit po? Kasi mahuhuli natin sila dun eh. Di ba? Kasi sa Twitter po, lahat ng gusto mong sabihin mo, pagod ka, you're pissed off, you are so discouraged, gusto mong pakamatay, tweet mo, no one will care. Sa Facebook, pag naglagay ka ng scandal, di-delete nila. Sa Twitter, ang dami ko nakikita ng scandal na iba, hindi nila dinidelete. Kaya marami nagtatago dun sa loob. Because they are living on one part of the coin. But you know, when Jesus Christ came here on earth, He never saved us and changed only one part of the coin. Alam ba niyo, hindi ka lang niya iniligtas para pumunta ka sa langit. Gusto rin niyang pasaganain ang buhay mo. Gusto rin niyang ayusin ang pamilya mo. Gusto niyang iangat ang kabuhayan mo. Gusto niyang ayusin ang finances mo. Hindi lang ang kaluluwa mo ay patawarin at linisin, kundi lahat ng nasa sayo, gusto niyang ayusin when you make Him His Savior, your Savior, and your God and your Lord. Sapagkat ang Diyos ko, ang niligtas niya, the two sides of my coin. That's why I must live in God, for God, both sides. Be God's best today. Pakisabi sa katabi mo, you're God's best. Let us pray. Father, thank you for this day. Maraming salamat po. Maraming salamat po na ikaw ang aming Diyos. Hindi lang po ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming tagapagligtas. Hindi lang po ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ay aming ding Ama, tagapagpagaling, tagapagbigay ng aming pangailangan. Ikaw din ang aming Ama na nagdidisiplina sa amin, nagagalit. Kasi Panginoon, ikaw ang aming Diyos na kilala namin na minahal at pinaglingkuran. Panginoon, ngayong araw na to, gusto rin naming sabihin, we would like to serve you, God, in our both worlds. We would like to serve you, O Lord, with our full might, strength, love,
with our emotion and mentalities, at lahat ng sa amin gusto ko namin sambahin. Panginoon, maraming salamat. Reveal to us both sides of the coin so that we may grow. We may grow and mature in you. Thank you, oh God. I pray for everyone here today na may pinagdadaanan. Panginoon, ang prayer namin, let there be joy habang sila may pinagdadaanan. Panginoon, sa lahat na may problema na nandarito, let there be the touch of God. Let them worship and pray more habang sila may problema, because these are the both sides of the coin. Panginoon, pagpalain mo po ang lahat ng nandarito. Hindi ko po alam ang kanilang pinagdadaanan. Hindi ko po alam kung ano nangyayari sa kanila, pero alam mo, and you will reach out to them through your powerful love. I would like to say, thank you, oh God. We honor you today. In Jesus' name. Would you please pray for your seatmate very quickly, 1 minute or so. Pag-pray mo lang ang mga katabi mo na maging God's best sa trabaho, sa pag-aaral, sa business, sa ministry, sa lahat, be God's best. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We receive your mercy. We receive your grace. We receive your provision today. In Jesus' name. Amen. Give God a clap and honor. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Oh, we bless your name. Lord, renew my mind as your will unfold in my life and living every day by the power of your love.
let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Would you lift your hands to the Lord? Oh, we worship you, God, and say, hold me close. Let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power. Habang itinataas mo ang kamay mo, pabayaan mong yakapin ka ng Diyos at ayusin niya ang buhay mo buong-buong. And hold me close, let your love surround me. Bring me near. Thank you, Lord, for your grace. Hold me to your side, and as I'll wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Thank you, Lord. Give God the honor, the praise, and the glory. Palakpakan natin ang ating Diyos, Panginoon na tagapagligtas, tagapag-ayos ng ating buhay. Hallelujah. Bago ka maupo, yakapin mo yung kamag-anak mo, kaibigan mo, nakasama mo sa cell group na nandyan. Sabi mo sa kanya, sabay tayong maglingkod sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord. And as the Lord has commanded into His word, give back to man whatever belongs to man, and give back to God what belongs to God. And today, my brothers and sisters, I challenge you all to give back what belongs to God through our tithes and offerings. To our guests and visitors, feel free to join us in our giving. We have prepared some envelopes for you to use. And if you're ready any minute from now, you can come here in front. Let's be happy and let's have a cheerful heart.
brothers and sisters, may I invite every one of you to stand. And let's extend our hands to our Heavenly Father. Hallelujah, our almighty and gracious Father. Lord, we thank you for another month of abundance. Lord, we thank you for the fruits of our labor. And as we enter another week, Father, teach our hearts to know and to discern that everything that you give us and everything that we have is yours. Teach our hearts to give to you whatever that belongs to you, and teach our hearts to discern the two sides of every situation. Lord, we thank you and we love you and we bless your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Let's continue to raise our hands, and may the God of peace and the God that provides bless you, keep you, protect you, and guide you from this day forward. In the name of the Father, you are forgiven. In the name of the Son, you are favored. And in the name of the Holy Spirit, you are God's best. Now and forever. In Jesus' name, everybody shout, Amen. That you are the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have It is our new benediction song. And let's sing the song. You are ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus, the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus,
Lord, we praise you. At bago ka lumabas, sumarap ka dyan sa katabi mo, sabihin mo, harap ka sa katabi mo. Sabihin mo, let us be best in both worlds. Let the love of God embrace you as you go home. Enjoy your lifestyle. Enjoy the time with your friends. Enjoy the time with your family. God bless you, everyone. And see you again next Sunday.